Since wala pong pasok today si Rayray, ayan, hindi tayo maagang palengke po. Bale na malengke tayo ay meron ng araw. At pagka-uwi po natin ay naglaga na tayo ng ating manok. Papalambutin lang po natin yung ating chicken breast. At abang pinapalambot po natin yung ating chicken breast ay magtututong naman po ako ng ating balatong or munggo. Dahil may pa-order po tayo ngayon na merienda na tinutong or lalo't balatong King Kapampangan. Para mabilis po yung trabaho natin, hindi ko na po dinidikdik yung ating mga balatong. Kasi ang hirap po nilang dikdikin kasi lumulundag-lundag yung mga yan. Ang ginagawa ko po ay, pinoprocessor ko na lang po or ginagamitan ko po yan ng meat grinder. Mas mabilis pa po at mas malasa pa po kesa sa pinukpok. At ayan po, ganyan po yung magiging itsura niya. Parang dust siya, meron siyang dust. Dapat po pala kaninang pagdating natin ay nababad ko na tong ating malagkit or lakatan. Pero nakalimutan ko po. Pero okay naman po kahit hindi. Pero mas maganda po kasi yung pagkakaalsa ng lakatan pag ibinabad nyo siya. Ayan, bali hugasan lang po natin yan ng mga 3 beses bago natin sasangkapan yung ating lelot balatong. At nung mahugasan na po natin yan, no, ayan, kakatak-katak po ako dyan. Parang gutom ata si ate. Sabi ko sa kanya, magluto ka ng kakainin mo. At ayan po, no, inuna nating nilagay yung ating tinutong na balatong at yung inugasan natin na malagkit. Tapos ang ginagawa ko po pala, pag nagpapapiga po ako ng niyog or gata, naghihingi po ako ng yung pangalawang piga po, pinapadagdag ko para mas malasa po yung pagkagata po ng ating lelot balatong, lelot mais or sampelot po or ginataang bilo-bilo. Ayan. At hahaluin ko po muna yan para i-strain natin or sasalain natin yung mga, ayan, balat po yan ng munggo, hindi po yan dumi. Bali, balat po yan ng munggo since ini-strain po natin yung, since minimit grinder po natin or food processor po natin yung ating mga balatong, kaya meron po siyang ganyan, yung parang alikabok. At naglagay po muna po pala ako dyan ng 1 kilo ng brown sugar bago natin yan dagdagan. Hindi na po natin kasi maahabol yan pag sumobra sa tamis. Di baling kulang tapos daragdag na lang tayo ng sugar. Yan po yung sinasabi ko, pag maaga pong nagigising yung mga bata, agad-agad silang nagugutom. Bale, nagprito lang po pala si ate ng itlog na almusalin niya bago siya pumasok sa school at saka nilagyan niya ng sibuyas. Ayan, nakabantay po pala tayo sa ating nilulutong lelot balatong. Habang nakasyang po pala yan sa ating kalan, eto naman po, inaasikaso ko na yung mga gulay na gagamitin natin para sa pagluluto po ng ating pansit gisado sotanghon. Kasi kailangan po yan ay inahalo ng binabantayan po talaga yung halo niyan. Kasi pag hindi nyo po binantayan sa paghalo yan, magiging kalamay po yan, no? Opo. Tsaka madaling manikit po at madulok yung kalamay. Kaya occasionally po, every 2 to 3 minutes ay nahalo ko po talaga yan para iwas sunog. Tapos makadalawang beses pa po ako dyan kasi matakaw sa tubig yung lakatan natin or malagkit natin. Bali, 2 beses pa po ako nagdagdag ng tubig dyan. Kayo na lang po yung magtansya kung paano nyo gusto yung pagkakalapot ng inyong lelot balatong. Tapos, ayan po yung sinasabi ko. Bali, nagdagdag pa po ako dyan ng 3/4 kilogram ng brown sugar pa po kasi medyo natabangan pa po ako. Kasi masarap sa lelot balatong ay yung medyo matamis para lasa mo po yung pagkagata niya. Habang pinapabuka pa po natin yung ating lelot at saka pinapalambot pa po natin yung ating mga balatong. Ito naman po, tinihimay ko na yung nilaga natin kaninang napalamig ko na po na chicken breast. Kasi sayang yung oras kung wala tayong gagawin. Dito po talaga ako nag-e-enjoy pag ilalagay na natin yung ating gata. Bali, isang pitsil po ng gata yung nilalagay ko sa isang talyasing lelot balatong po or lelot na mais. Magata po talaga akong maglagay ng gata sa mga lelot-lelot natin. Kasi yan po talaga yung pinaka main
main ingredients po para mas masarap yung at malinamnam yung mga lelot natin or mga ginataan po natin. At sa 500 ml tub po na ginagamit natin na pangsukat ay 60 pesos po yung binebenta natin. At ayan, luto na po pala after 10 minutes na inilagay natin yung gata. Luto na po yun at isinaka ko na po dun sa working area natin. Ganito naman po pala ako magkulay ng ating atsuete sa ating sotanghon. Bale, yung mainit na mantika po kanina, ibinabad ko po muna yung doon, atsuete. Tapos, yung atsuete po na pinaggamitan natin, nilagay ko po siya sa isang mangkok at nilagyan ko po siya ng kaunting lye water, mga 1 tablespoon po. Tapos nilagyan ko siya ng konting tubig. Tapos magkukulay na po yung atsuete doon. Tapos naggisa na po ako ng bawang sibuyas doon sa ating mantika na nilagyan ng atsuete. At yung inimay po natin na chicken breast, naglagay din po pala ako ng patis na pampalasa dyan. At ko na pong sinunod yung ating carrots at yung repolyo natin. Kasi eto medyo matagal palambutin. At naglagay din po pala ako dyan sinangkapan ko po yan ng toyo at saka oyster sauce nung mailagay na po natin yung gulay, nung maigisa na po natin. Naglalagay po ako ng konting toyo at saka konting oyster sauce, pampadagdag tingkad din po sa kulay ng ating sotanghon. Tsaka masarap po sa sotanghon no, yung medyo mamasa-masa po, kaya dinagdagan ko po yan ng tubig. At ayun po, nilagay ko na yung ginawa nating atsuete lye water. At tignan nyo naman po yung kulay niya, napakaganda. Tapos naglagay din po pala ako dyan ng 2 chicken cubes at saka madaming paminta. Naglagay din po pala ako dyan ng vetchin. At naglagay din po ako ng asin. Medyo napadami po ata yung lagay natin ng asin. Ito po, bago natin isasaka yung gulay, ay ilalagay na natin yung ating chicharo at saka yung red bell pepper. Kasi konti ko lang po papakuluan yon kasi hindi siya masarap pag overcook yung chicharo at saka yung red bell pepper po. At isa-set aside muna natin yung gulay kasi ipang tatoppings lang po natin mamaya yan. Kasi po syempre pag tinitindang ganyan, mas maganda pa rin yung presentable, yung maganda siyang tingnan. Kaya itatoppings lang po natin yung ating tinabing gulay para sa sotanghon. At ayan po, nailagay ko na siya sa styro pagkaluto niya. At nga po hindi ko po talaga itatago dito. Medyo maalat po yung luto nating sotanghon ngayon. At open po ako sa mga ganun na klaseng feedback para din po malaman natin at alam natin kung ano yung i-adjust natin sa mga paninda po natin. At pagkatapos po pala nating mag-deliver, ayan, para akong dumidiskarte, no? Pero po yan, nagsusulat po ako ng mga, meron po kasi tayong rush order. Nagsusulat po ako ng mga palta or nagpapaktura po ako kasi pagkatapos po natin nung hapon, pumunta po tayo ng bayan para bumili ng gagamitin natin para sa rush order natin ng mga trays. Tsaka para mamayang madaling araw po ay kaunti na lang po yung papalengkihan natin.